Ang titulo ng pelikula ay Sniper the White Raven. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Mikhail Voronenko, isang matematikong pisiko at ecologist, nagbibisikleta palayo sa kanyang buntis na asawang si Nastya, patungo sa trabaho. Nakatira sila sa isang 2 ektaryang ari-arian sa rehiyon ng Donbas ng Ukraine, sa medyo kalmadong lugar. Tinuturing silang mga unang eco-settler sa lugar. Pinarada ni Mikhail ang kanyang bisikleta, at naglakad papunta sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Sa loob, nalaman niya na pinatay ng mga espesyal na puwersa ang mahigit 100 demonstrador sa Kyiv, kabisera ng Ukraine. Nalaman din niya na nakatakas ang kanilang presidente sa Russia, noong malapit ng lusubin ng Russia ang Ukraine. Wala siyang telebisyon sa bahay, kaya ang tanging lugar na natuklasan niya ang balita ay sa paaralan. Nagsusumikap si Mikhail na ibahagi ang kanyang kaalaman, at turuan ang kanyang mga estudyante habang nagtuturo ng pisika. Si Elvon, isa sa mga mag-aaral, ay hindi nagpapakita ng interes sa pag-aaral. Sa halip, patuloy niyang kinakagalit ang guro sa bawat pagkakataon. Nang matapos ang klase, nilapitan ni Ivan ang guro at inutusan siyang umalis dahil hindi siya welcome dito. Sa kabila ng agresibong pag-uugali ng mag-aaral, nananatiling kalmado si Mikhail, upang hindi makagawa ng mas malaking salungatan. Isang araw, napadpad si Mikhail sa mga armadong lalaki malapit sa kanyang lupain, sa isa pang karaniwang pagbibiyahe ng bisikleta papunta sa trabaho. Hindi niya ito masyadong pinag-iisipan, at pumasok sa paaralan. Ipinarada niya ang kanyang bike at pumasok sa gusali gaya ng dati. Nagulat siya na walang laman ang silid, at siya lang ang gurong naroroon. Ayon sa mga ulat, naghari ang kaguluhan sa lahat ng dako, habang patuloy na sinasalakay ng mga puwersa ng Russia ang mga katabing komunidad. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bike at bumalik sa bahay. Ang kanyang asawa ay nag-iisa, at siya ay nababagabag sa mga armadong lalaki na nakita niya kanina. Sa katunayan, tama siya, nakikita niya ang kanyang asawa na binubugbog mula sa malayo. Pumunta siya upang tulungan siya, ngunit binaril gamit ang bar aisles ng rifle. Nakikiusap siya na huwag siyang saktan, dahil buntis siya, ngunit hindi nila siya pinapansin. Isang sundalong Ruso ang pumasok sa kanilang tahanan at sinunog ito. Kumuha ng bato si Nastya para gumanti, habang naghahanda ang 2 Russian na umalis. Pagkatapos ay binaril siya at pinatay sa harap ni Mikhail. Makalipas ang ilang sandali, 2 Ukrainian militiamen ang tumulong kay Mikhail sa paghuhukay ng libingan para sa kanyang asawa, habang siya ay bumalik sa kanyang nasunog na bahay. Kinuha niya ang kahoy na krusipiho na inukit ng kanyang asawa. Sa malungkot na puso, inilibing niya ang kanyang asawa, at pagkatapos ay nagpa siya na sumali sa mga Ukrainians, hindi sigurado sa susunod niyang gagawin. Sa kanyang pagpunta sa kanilang kampo, sumali siya sa Ukrainian Army. Walang tiwala sa kanya ang pinuno dahil pinaghihinalaan niya siya bilang isang especially iya. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na sumama sa kanila, sa pagtataboy sa mga Ruso sa kanilang sariling bayan. Pagkaraan ay binigyan siya ng pagkakataong magsanay kasama nila, ngunit bilang isang pasipista, wala siyang karanasan sa armas, at nahihirapan siya sa pagsasanay. Ang isang babae ay nagpapakita kung paano kalasin o muling buuin ang isang baril, at siya ay naninindigan sa pag-aaral. Isang gabi, habang sumasailalim sa pisikal na pagsasanay, ipinagtapat ni Mikhail sa kanyang komandante, na hindi na siya pacifist. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, nagbago ang kanyang pananaw sa mundo, at ngayon ay gusto lang niyang paghihiganti. Dagdag pa rito, gusto niyang tawaging Raven, ngunit pinaalalahanan siya na dapat magkaroon ng mga codename, at hindi ito ganoon kadali. Ang pagsasanay ay bago at hinihingi para sa kanya, ngunit siya ay determinado na armasan ang kanyang sarili ng lahat ng impormasyon at mga kakayahan na kinakailangan para makapaghiganti. Isang araw, sinabi ng commander na walang sapat na mga sniper sa harapan. Lang tao lang ang nagpapahayag ng interes sa pagboboluntaryo upang sanayin. Umangat si Mikhail at ipinahayag ang kanyang kasab-ikan na gawin ang atas. Sinenyasan siya ng opisyal na maupo dahil hindi niya magawang i-disassemble at buuin muli ng maayos ang baril. Hinihiling niya na mabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kakayanan. Ipinangako niya sa opisyal na magagawa niya ang gawain sa loob ng 20 segundo, at inilalagay ng opisyal ang isang AK-47 sa mesa.
Sa pagtataka ng lahat, si Mikela ay nagpirang sa kanyang sarili, at sinimulang kalasin ang rifle. Walang kahirap-hirap niyang i-assemble ang mga component at inabot lang siya ng 18 segundo. Sa pagkakataong ito, sa halip na tawanan, palakpakan ang natanggap niya, at sinimulan siyang tawagin ng iba na Raven. Inamin niya na nakatanggap siya ng pagsasanay sa sniper. Namangha siyang makatanggap ng ibang rifle kumpara sa ibang mga estudyante habang nagsasanay. Hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang parehong armas. Humihiling siya ng SVD-63, isang semi-automatikong itinalagang marksman rifle, katulad ng ibinigay sa iba pang mga sniper. Hindi ito nakalulugod sa mga awtoridad, at inutusan nila siyang sumunod, kaya walang ibang pagpipilian si Mikela. Ang mga sundalo ay inutusan na manatiling hindi mahalata sa lahat ng oras. Ang trainer ay kukunan ng ilang pulgada ang layo mula sa kanila bilang bahagi ng pagsubok. Mabibigo sila kung magre-react sila. Ang karamihan ng mga nagsasanay ay bumagsak sa pagsusulit. Sa kabila ng matinding lakas at panganib na likas sa pagsasanay na ito, hindi kumikibo si Mikela. Ang isa pang kinakailangan ay para sa kanilang saklaw na masakop kapag natukoy ang target, ngunit nabigo ang Mikela na maabot ang target. Gayunpaman, napagtanto niya na kailangan niyang pagbutihin ang lugar na ito, at hindi sinisisi ang katotohanang mayroon siyang ibang armas. Kapag nakatuon ang pagsasanay sa computation, pinahanga niya ang Tenyente Koronel sa pamamagitan ng pagkalkula ng solusyon ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga kapwa trainees. Ang kanyang background bilang isang mathematician ay madaling gamitin. Hindi nagtagal ay natapos niya ang pagsasanay sa sniper, at pinayuhan ng Tenyente Koronel na mag-impake ng kanyang mga gamit balang araw. Bahagi siya ng team na i-deploy sa isang checkpoint na nakuha ng mga Russian. Mabilis na naitatag ng squad ang posisyon nito. Ang bawat sniper ay may iba't ibang target. Isang sasakyan ang papalapit sa checkpoint, tulad ng gagawin nila sa kanilang plano. Inutusan sila ng Tenyente Koronel na ihinto ang pamamaril. Ang mag-asawang nasa sasakyan ay hinihiling na lumabas sa sasakyan, at ipakita ang kanilang mga pasaporte. Pinapayagan silang umalis pagkatapos ng pag-aproba, ngunit ang pasaporte ng lalaki ay nakatago. Nais ng lalaki na ibalik ang kanyang pasaporte, ngunit ang Russian na nagnakaw nito ay tumangging ibigay ito sa kanya, at ito ay nagpapataas ng kaguluhan. Nasampal ang babae, at binaril ang lalaki ng baril. Ang Tenyente Koronel ay nag-utos na magpaputok, at ang mga Ruso ay pinapatay lahat. Ang squad ay binabati ng Tenyente Koronel sa kanilang unang matagumpay na misyon. Hinahanap ni Mikela ang kanyang mga kaibigan at kapwa trainees kapag bumalik sila sa kanilang command station, ngunit nalaman na nasa hiwalay silang misyon. Nang maglaon, nalaman niya na isa sa kanila ay marahas na pinatay ng isang sniper. Ang squad ay ipinadala sa ibang misyon sa susunod na araw. Inilalagay ang mga pampasabog, at nakatago ang gatilyo sa likod ng isang dahon. Namangha si Mikela nang makita ang kanyang dating estudyante kasama ng mga Ruso habang papalapit sila. Si Elvon, ang mag-aaral na laging nakikipag-away sa kanya. Kapag pinasabog ang mga bomba, patay ang lahat ng mga Ruso, kabilang si Ivan. Tiniyak ng Tenyente Koronel kay Mikela na ginawa ni Ivan ang kanyang desisyon. Kinuha ng Tenyente Koronel ang isang snapshot ng kanyang pamilya habang nagpapahinga, at hiniling ni Mikela na tingnan ito. Ipinaalam sa kanya ng opisyal na hindi alam ng kanyang dalawang babae ang uri ng kanyang propesyon. Ang tanging nakakaalam tungkol dito ay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Inisip ng dalawang batang babae na nasa isang business trip siya. Pagkatapos, nakita ng Tenyente Koronel ang cruise na dinadala ni Mikela. Siya ay nagtatanong kung ito ay isang anteng-anteng. Pinaliwanag ni Mikela na kinakatawan nito ang pamilya sa kanya. Habang nasa posisyon ang mga sniper, sinisigurado ng mga puwersa ng Ukrainian ang mga trench sa kahabaan ng hangganan. Ilang oras na lang bago dumating ang mga tropang Ruso. Samantala, nagpaplano ang mga Ruso ng pagsalakay sa rehiyon. Mula sa kanyang saklaw, nakita ni Mikela ang lalaking na pumatay sa kanyang asawa. Humihingi siya ng pahintulot na bumaril mula sa Tenyente Koronel, ngunit inutusan siyang maghintay. Muli siyang humiling ng pahintulot, dahil 100% sigurado siyang maabot ang target. Masyado na siyang sabik na gawin yun ngayon. Tinanggihan ang kahilingan, ngunit hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong ito. Hinayla niya ang gatilyo, hinampas ang Russian sa leeg, pinatay kaagad.
Hindi nasisiyahan ang opisyal dahil hindi pinansin ang kanyang tagubilin. Isang Russian espesyal na sniper na nagngangalang Seri ang makakahanap sa kanila, nang hindi nalalaman nila. Si Seri ay nakita ng Tenyente Koronel. Pinaalam niya kay Mikela ang lokasyon ng sniper, ngunit ang Russian ay masyadong mabilis mag-react, at ang opisyal ay pinaslang. Alam na ngayon ng Mikela na nasa panganib ang kanilang lokasyon. Dala niya ang walang buhay na katawan ng opisyal habang kinakaharap niya ang pag-atake ng Russia. Hinahanap at tinatakpan niya ang isang trench para sa kaligtasan. Nakatakas siya ng hindi nasaktan, ngunit hindi gaanong pinalad ang kasama. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng opisyal na palaging naniniwala sa kanya at nag-alok sa kanya ng pagkakataong maglingkod. Hinayaan niya ang kanyang emosyon na makuha ang pinakamahusay sa kanya, at pumunta para sa pagpatay, sa kabila ng sinabihan na huwag. Ang tanging paraan para ipaghiganti ang pagpatay ay ang pagsubaybay sa assassin. Pumunta siya sa isang paghahanap ng mag-isa. Nakakita siya ng dalawang sniper at nagawa niyang alisin ang mga ito, ngunit binaril siya sa braso at napilitang umatras. Habang nagpapagaling, nakatanggap siya ng tawag mula sa Brigadier General, na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Russian sniper, ngunit hindi siya makapagbigay ng karagdagang detalye sa oras na ito. Balak niyang punan si Mikela kapag nagkita sila. Inaayos ni Mikela ang kanyang mga gamit at pumunta sa lugar. Ito na ang kanyang pagkakataon para matuto pa tungkol sa Russian sharpshooter. Inaabisuhan ng Brigadier General ang kanyang mga tauhan tungkol sa mga kakayahan ng Russian sniper. Nakuha na niya ang 5 sa kanilang mga sniper at 3 sa kanilang mga machine gunner. Batay sa kanyang mga pagpatay at sa katotohanang hindi siya nagbabago ng posisyon, mayroon silang ideya kung ano ang kanyang ginustong posisyon. Isang sundalo ng Ukrainian ang nagpayo, ang lugar ay minahan, ngunit tutol ang opisyal. Ibinunyag ni Mikela na ang taguan ng sniper ay may chlorine storage, at ang paggamit ng mga pampasabog upang patayin siya ay maaaring magdulot ng mga problema sa kapaligiran. Susunod, ang mga sundalo ay tumatanggap ng mga tiyak na utos. Sinabi ng opisyal na aakyatin ni Mikela ang gusali, at papatayin ang Russian sniper kapag naalis na ang mga target sa ikalawang palapag. Sa wakas, ipapadala ang team sa destinasyon para simulan ang misyon. Ang lahat ng mga sniper ay handa nang maglunsad ng isang pag-atake. Pagkatapos gumapang malapit sa target na rehiyon, pinatunayan ni Mikela na siya ay nasa lugar. Sumilip siya sa likod ng 2 Russian, at agad na pinatay ang 2 sa kanila. Ang isa sa 2 ay ang parehong individual na sumalakay sa kanyang bahay. Ang iba pang mga sniper ay naglalak sa kanilang mga target, at naghihintay ng signal na pumutok. Pagkatapos mag-countdown para mag-shoot sa parehong eksaktong oras, nagagawa nilang i-wipe out ang kanilang mga target. Napansin ni Seri na hindi na naguulat pabalik ang kanyang mga lookout. Lumayo siya sa kanyang post para makita kung ano ang nangyayari sa labas. Isa pang Russian sniper ang umalis sa kanyang post para mag-imbestiga, dahil mukhang may problema sa komunikasyon. Wala silang ideya na nilapitan sila ni Mikela, at naghihintay ng tamang pagkakataon para tanggalin silang 2. Sa labas, sinuri ni Seri ang isa sa mga sniper, ngunit tila nanatili siya sa pwesto. Ngunit siya ay namangha nang malaman na ang sniper ay napatay matapos niya itong baligtarin. Agad siyang tumawag ng tulong sa pamamagitan ng radyo, at sinabihan na darating ang team sa loob ng 10 minuto. Bumalik si Seri sa kanyang posisyon, at muling itinoon ang kanyang tingin sa kanyang saklaw. Napansin niya ang isang kahoy na crucifix sa malapit. Pagkatapos ay tumalon si Mikela sa kanyang likod, at sinaksak siya sa leeg bago siya makapag-react. Ang ibang kaaway na sniper ay bumalik sa kanyang lugar. Kapag ginawa niya, isang granada ang sumasabog, na pinapatay din siya. Maya-maya pa, lumapit ang rescue team na tinawag ni Seri. Nakatanggap si Seri ng komunikasyon sa radyo mula sa isang opisyal ng Russia. Sumagot si Mikela, at ipinaalam sa kanya na mananagot sila sa ginawa nila sa Crimea, isa pang lugar na inookupahan ng mga Russian. Pagkatapos, pinatay ni Mikela ang commander gamit ang sniper. Lumabas ang mga sundalong Ruso mula sa mga truck, ngunit hindi sila katugma sa mga sniper ng Ukrainian, na mahusay ang posisyon upang maalis silang lahat. Nang mawala ang usok, bumalik si Mikela sa kanyang tahanan, at binisita ang puntod ng kanyang asawa.
Bagamat natapos na ang kanyang misyon na ipaghiganti ang kanyang kamatayan, hindi pa tapos ang kanyang gawain. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.